Paano kung sabihin ko sa'yo na may mga tricks para mapasunod mo ang isang babae at mapamahal siya sa'yo nang hindi niya namamalayan? Ang totoo, hindi laging conscious decision ang attraction. Pwede itong matrigger sa mindset, sa kilos, at sa mga galaw mo mula sa simpleng pagtawa hanggang sa malinaw na pagpapakita ng confidence at dominance. Itong mga traits na to, automatic na hihilahin ng isang babae papalapit sa'yo. Pero ingat ka lang, parang magic to, sobrang magnetic at effective. Kaya gamitin mo ng tama. Simulan na natin. Challenge. Isa tong trait na pwedeng makabuo o makasira ng relasyon ng isang lalaki sa babae. Kapag ginamit ng tama, nakakadagdag ito ng tension at excitement sa interaction na mas magpapagusto ng babae sa'yo. Pero kapag mali ang paggamit, pwede itong magmukhang disinterest at tuluyang lumayo ang babae sa'yo. So, ano ba ibig sabihin ng i-challenge o hamunin ang babae? Simple lang, panatilihin mong hindi siya kampante. Huwag ka masyadong obvious sa feelings at intentions mo. Dito pumapasok ang mystery at uncertainty na magpapa-invest palalo sa kanya sa interaction. Halimbawa, kung ang babae ang laging humahabol or nag-i-initiate, huwag mo laging gawin na available ang sarili mo. Gawin mo yung classic na play hard to get. Ipakita mo na may iba ka ring priorities at hindi lang puro siya ang iniisip mo. Doon niya mararamdaman na kailangan niyang mag-effort para makuha ang attention mo. At madalas turn on sa babae yon. Pero tandaan, huwag ka sumobra. Kasi kung maramdaman niya na parang wala ka talagang interest, baka sumuko na lang siya. Ang sikreto ay yung balanse sa pagitan ng pagiging indifferent at pagiging engaged. Ang pagcha-challenge sa babae ay hindi tungkol sa paglalaro o panloloko. Ang punto nito ay gumawa ng dynamic na exciting at nakaka-hook sa interaction na lagi niyang gugustuhin ng mas marami. Kaya gamitin mo tong trait ng tama at siguraduhin mong totoo ang bawat ginagawa mo. Control. Ang isang lalaki na laging gustong kontrolin ang lahat ng aspeto ng buhay niya, pati na rin ang buhay ng mga tao sa paligid niya, madalas nakikita bilang isang toxic. Tama ka, pwede siyang magmukhang organized at parang may order, pero ang totoo, ang ganitong klaseng control ay galing sa kawalan ng tiwala at malalim na insecurity. Madalas, nagre-resulta ito sa unhealthy na power dynamics at hindi pantay na relasyon. Pero kahit ganon, sa subconscious level ng babae, automatic pa rin siyang nahahatak sa isang lalaking assertive. Kasi pinapakita nito na hindi ka duwag at hindi ka basta-basta nawawalan ng dominance o power. Pero ingat ka, iba-iba ang paraan ng paglalabas ng desire for control. Minsan, nasa pagiging decisive, laging may plano at micromanaging ng mga bagay. Pero pwede rin itong maging toxic kapag dumating sa point na gusto mong diktahan kung ano ang dapat isipin o maramdaman ng iba. Kapag nangyari to, nawawalan ng sense of freedom yung partner mo, na pwedeng magdulot ng pakiramdam na nasasakal or na-trap siya sa relasyon nyo. Kaya tandaan, gamitin mo ito ng tama at huwag sobra. Confidence. Ito ang pinakapundasyon ng attraction pagdating sa babae. Isa ito sa pinaka-importanting traits na dapat meron ng isang lalaki. Kapag nagre-radiate ka ng confidence, pinapakita mo na sigurado ka sa kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. At natural na naa-attract ang mga babae doon. Pero tandaan, madaling mahalata kung nagpapanggap ka lang. Hindi tungkol sa pagpapakitang tao ang confidence o sa pagpapanggap na ikaw ay ibang tao. Ramdam ng babae kung hindi ka totoo at hindi sila mai-impress. Ang totoong confidence ay nanggagaling mula sa loob. Nabubuo ito sa pagharap sa takot, pag-overcome ng challenges at sa pagkuha ng calculated risks. Nagsisimula ito sa self-awareness. Kailangan alam mo kung ano ang strengths at weaknesses mo at tanggapin mo yon. Kailangan mo ring maintindihan kung ano ang mga bagay na nagpapa-unique sa'yo at yakapin mo ito. Alam mo dapat ang values at beliefs mo at panindigan mo sila. Kapag malinaw ang pagkakakilala mo sa sarili mo, magiging confident ka sa sarili mong balat. Relax ka lang, kalmado, at yon ang mapapansin ng babae.
Attractive yon kasi pinapakita na self-assured ka, capable, at reliable. Gusto ng mga babae ng lalaking kayang humarap sa kahit anong sitwasyon at kaya nilang maramdaman na safe sila. Kapag confident ka, nagkakaroon sila ng impression na kaya mong mag-provide, kaya mong magbigay ng seguridad at comfort. Pero mahalagang tandaan na ang confidence ay huwag na huwag mong hayaang maging arrogance o kayabangan. Ang kayabangan ay malaking turn-off para sa babae at mabilis nitong masisira ang attraction na na-build up mo. Ang kayabangan kasi ay puro tungkol sa panlalait sa iba at pag-focus sa superiority mo. Hindi yon confidence, condescending lang yon, aka pagiging asshole. Ayaw ng babae sa lalaking feeling nila ay mas mataas sa lahat. Ang gusto nila ay lalaking confident pero humble. Kaya ang sikreto para mag-exude ng confidence ay maging komportable sa sarili mo at maniwala ka sa sarili mo. Kapag dinala mo tong qualities na to, natural na maa-attract ang mga babae sa'yo. Hindi ito natututunan overnight, pero achievable ito. Kailangan ng oras, effort at consistency. At tulad ng muscle, mas lalo mo itong pinapractice, mas lalo itong lumalakas. Charisma. Hindi ito tungkol lang sa pagkakaroon ng charming na personality. Ang totoong charisma ay pagiging magnetic at captivating. Yung power na mapalapit ang mga tao sa iyo at gustuhin nilang nasa paligid mo. At pagdating sa pag-attract ng babae, sobrang importante ng charisma. Pero mahalagang maintindihan na hindi ito one size fits all. Hindi pwedeng makita mo lang ang isang tao, gayahin siya at gumana na agad. Ang charisma ay unique sa bawat tao. Nabubuo ito base sa experiences mo, paniniwala mo at personality mo. Kaya huwag mong piliting gayahin ang iba. Dapat sarili mo mismo ang i-project mo. Isang malaking parte ng charisma ay presence. Ang presence ay yung abilidad na fully present ka sa moment, aware ka sa paligid mo at engaged ka sa mga tao. Kapag may presence ka, ramdam ng tao na nakafocus ka sa kanila at genuinely interesado ka sa sinasabi nila. Yan ang nakaka-attract ng babae. Isa pang component ng charisma ay positibong enerhiya. Kapag nagre-radiate ka ng positivity, pinaparamdam mo sa tao na masaya silang kasama, kaya natural na gugustuhin ka nilang makasama palagi. Ang positive energy galing sa pagiging grateful, pagiging genuinely excited sa buhay, at pagiging optimistic. Ang tao ay naa-attract sa positivity at kapag dala mo ito, magiging irresistible ka sa mga babae. Tandaan mo to, mahilig ang mga tao na napag-uusapan ang sarili nila. Kapag nakikinig ka sa kanila, nagiging valuable ang feeling nila. Kapag actively listening ka, pinapakita mong interesado ka sa sinasabi nila. At yan ang gusto ng babae, yung lalaki na nakikinig at pinaparamdam na importante sila. So, maging good listener ka. Pero, ingat ka lang. Huwag mong sobrahan. Kasi, ang charisma kapag na-overdo, nagmumukhang hindi na authentic. At ramdam ng babae kung hindi ka genuine. Kasi parang may built-in radar sila. Kaya, huwag mong piliting maging ibang tao at huwag ka ring magpanggap na interesado ka sa mga bagay na wala ka naman talagang pakialam. Kasi babagsak at babagsak din yon eventually. Ang gusto ng babae ay ang lalaki na authentic at totoo sa sarili, hindi yung nagpapanggap lang para makakuha ng puntos. Kasi yon, temporary lang at wala talagang magandang patutunguhan. Tandaan mo, kapag tama mong na-pull off ang charisma, halos hindi mo na kailangang mag-effort. Power. Iba-iba ang pwedeng ibig sabihin ng power, pero pagdating sa pag-attract ng babae, ang power ay tungkol sa abilidad mong kontrolin at i-influence ang isang sitwasyon. Natural na naa-attract ang babae sa ganitong trait. At ang totoong power ay nanggagaling mula sa loob, sa pagiging confident sa abilities mo at sa pagkilala sa sariling halaga. Kapag meron ka nito, nagre-radiate ka ng aura ng control at influence. At doon, naaakit ang babae. Kaya mahalaga ang confidence kapag nagpapakita ka ng power. Kasi kapag confident ka, hindi ka madaling matakot o ma-intimidate.
at makikita yon sa kilos at galaw mo. Mahalaga rin na may strong sense of purpose at direksyon ka. Gusto ng babae ng lalaking alam kung saan siya papunta at motivated na makarating doon. Kapag malinaw ang vision mo sa future, makikita ng babae na ikaw ay lalaking may plano, in control, at sobrang attractive yon para sa kanila. Pero tandaan, huwag mong paghaluin ang power sa dominance. Hindi gusto ng babae ang lalaking controlling o abusive. Ang gusto nila ay lalaking may power sa positibong paraan. Ang dominance kasi ay madalas nanggagaling sa takot at insecurity. Pero ang totoong power, kahit cliché pakinggan, nanggagaling talaga sa loob. Ramdam ng babae kapag sinusubukan ng isang lalaki na ipilit ang dominance niya sa kanila at madalas itong nagiging dahilan para lumayo sila. Mystery. Natural na naa-attract ang mga babae sa mystery at uncertainty. Kaya kapag nagdadala ka ng sense of mystery sa personality mo, nagiging sobrang powerful na tool ito para maka-attract ng babae. Ang lalaking may misteryo sa dating ay nag-e-exude ng aura ng confidence at control. At gaya ng nasabi ko na, sobrang alluring niyan sa mata ng mga babae. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin ng mystery ay pagiging malamig o walang pake. Hindi gusto ng babae ang lalaking parang laging malayo o walang interes. Ang gusto nila ay yung confident at in control. Ang susi para maging mysterious ay ang tamang timpla ng pagiging approachable at pagiging unreadable. Isa sa mga paraan para ma-incorporate ang mystery sa personality mo ay pagiging good listener. Mahilig magsalita ang mga babae at kapag marunong ka talagang makinig, mararamdaman nila na valued at appreciated sila. Pero at the same time, magtira ka ng konting reservation sa sarili mong thoughts at opinions. Mag-share ka lang ng sapat para ma-intrigue sila, pero huwag mong sobrahan para hindi nila agad mabasa lahat tungkol sa'yo. Isa pang paraan para mag-create ng mystery ay ang pagiging spontaneous at unpredictable. Gustong-gusto ng mga babae yung thrill na hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya kapag may element of surprise ka sa interactions mo, sobrang effective niyan. Tactile, touching. Ito ay tumutukoy sa pisikal na aktibidad ng paghawak o kahit eye contact sa katawan ng ibang tao. Isa itong powerful na tool para sa communication dahil kaya nitong mag-convey ng iba't ibang emotions at messages. Sa flirtatious o romantic na context, ang simpleng gentle touch sa braso, kamay o balikat ay pwedeng maging appealing at mag-signal ng attraction. Ang tactile touching o simpleng paghawak, kapag ginawa ng tama ay sobrang powerful na tool para mag-build ng intimacy at attraction. Yung simpleng paghaplos sa braso, playful na pagtulak, yakap o paghawak sa kamay, lahat yan kayang mag-communicate ng affection at closeness. Sa romantic o flirting na context, ang physical touch ay kayang magpalalim ng connection sa pagitan ng dalawang tao at gawing mas memorable ang interaction. Pero mahalaga ring tandaan na ang physical touching ay pwedeng maging unwanted at mauwi sa harassment. Nangyayari ito kapag may humahawak sa isang tao ng walang consent or kapag sobra ang pagiging aggressive o masyadong intimate ang galaw. Manipis lang ang linya sa pagitan ng flirting at harassment, kaya sobrang importante na maging mindful at respectful sa personal boundaries. Ang unwanted physical touching ay pwedeng magdulot ng discomfort, feeling na violated, at sa iba naman, posibleng trauma. Lahat ng traits na ito, kapag ginamit ng mali o reckless, pwedeng magdala sa toxic at destructive na path. Yung charm at confidence na attractive sa isang tao, pwedeng maging dahilan ng paglayo ng iba. Yung mystery na nakakahook sa isa ay pwedeng magdulot ng mistrust at insecurity sa iba. Yung physical touching na pwedeng maging sweet at flirtatious sa isa, pwedeng makita bilang harassment at disrespect ng iba. Yung challenge na nagdadala ng excitement, pwedeng magdulot ng pagkawala ng respeto. Kaya mahalagang tandaan na lahat ng traits na to, tulad ng kahit anong tool, pwedeng gamitin sa positibo o negatibong paraan. Nasa gumagamit ang responsibility para pumili ng tama. Manipis ang linya,
Pero kapag tama mong na-navigate, ang reward ay sobrang laki at priceless. Kung tinamaan ka talaga ng video na to, patunayan mo na hindi ka lang isa sa mga lalaking nakikinig tapos nakakalimot. Mag-subscribe ka, i-like mo to, at mas importante, simulan mong isabuhay yung mga narinig mo ngayon. Hanggang sa susunod, maraming salamat.